Ang sama nila, Miss Eve. Ragasa ang mga luha na sabi ni Tiara sa kanyang tagapag-alaga. Isa itong Pinay at biyudang babae na naging nanay-nanayan na rin niya sa Amerika. I'm sorry, Tiara. Kung wala akong magawa, siguro ay ipagdasal na lang natin ang paggaling ng lola mo. Umiling-iling si Tiara. Hindi, Miss Eve. Hindi ako papayag na hindi ako makakauwi sa Pilipinas. I need to see Lola Puring no matter what happens. Si Lola Puring ay ina ng kanyang mama. Ang matanda ang nag-alaga sa kanya noong namatay ang nanay niya dahil sa sakit na leukemia. Noong ipinatapon siya ng kanyang ama sa Italy, ay hindi na rin niya nakita pang muli ang abuela. Tanging sa video call na lamang sila nakakapag-usap. 5 taon pa lamang siya noong ipinatapon siya sa abroad ng madrasta niyang Maldita. Na hindi man lang hinintay ng mga ito na magluksa siya. Palibhasa ay anak siya sa labas ng kanyang ama na presidente lamang naman ng Pilipinas. Kaya hinahayaan nito na sa kung kani-kanino na lang siya paalagaan, maikubli lamang ang pinakatatago nitong sikreto. Pero paano kung pagkalapag mo pa lang sa airport ay may mga tauhan na si Madam na naghihintay sa'yo at kung saan ka na namang bansa ipatapon? Tumapang ang mukha ni Tiara. Naalala niya ang unang tangka niya na umuwi ng Pilipinas na hindi nagtagumpay. Sa naiya pa lamang ay nahuli na agad siya ng mga tauhan ng asawa ng kanyang daddy at muli siyang ipinatapon sa ibang bansa. Mula sa Italy ay bumagsak siya sa Amerika, na siya niyang mas matagal na tinirahan. At ngayon naman ay ayaw siyang pauwiin kahit nag-aagaw buhay na raw ang kanyang lola. Takot kasi ang mga itong may iskandalo at malaman ng publiko na may anak sa labas ang kagalang-galang na pangulo. Alalahanin mo, Tiara, may naumpisahan ka ng buhay dito sa Amerika. Huwag mo nang sayangin dahil masaya ka naman dito kahit papaano. Kung sa South Korea niya ako ipapatapon, edi maganda, Miss Eve. Makikita ko na lahat ng opa ko. Bata ka talaga. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Alam mong hindi madali magsimula ulit. Matamlay ang naging ngiti ni Tiara. Totoo kasi ang sinabi ni Miss Eve. Sapagkat kahit anak siya ng isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo at ngayon ay naging pangulo pa ng Pilipinas, ay wala namang silbi. Walang saysay na ang dumadaloy na dugo sa kanyang katawan ay isang Año Nueva. Hindi man lang kasi niya magamit at hindi man lang maipagmalaki. Bawal na bawal niyang sabihin sa kahit na sino man na anak siya ng presidente. At kapatid niya ang sikat na aktres na si Maris Año Nueva sa Pilipinas. Naging glamour model si Tiara sa sarili niyang pagsisikap. Nagkalat na ngayon sa iba't ibang luxury magazine sa Amerika ang mga glamorous niyang mga pictures dahil sa kanyang dugot pawis na pinuhunan. Na kung sa Pilipinas lang sana ay walang kahirap-hirap niyang magagawa kung isa siyang nepo baby tulad ng kanyang ate Maris. Isang sabi lang din sana niya na anak siya ng business tycoon at presidente ng Pilipinas na si Manuel Año Nueva ay tiyak na pag-uunahan na siyang oferan ng kung ano-anong karir. Hindi na dapat siya naghirap. Ang kaso, hindi pwedeng ipangalandak ang isa siyang Año Nueva, kaya wala siyang magawa. Ang magagawa lang niya ilustayin ang pera na inaambon sa kanya ng magaling niyang ama. Ang mabuti pa'y matulog ka na, iha, dahil kamoy mag-photoshoot ka pa bukas. Gigisingin na lamang kita. Bumuntong hininga si Tiara. Nagtungo nga siya sa kama at humiga. Noon pa man ay hindi na siya pasaway kay Miss Eve dahil nakikita niya na sinsero ang pag-aalaga at pagmamahal nito sa kanya. Lagi nga niyang nakikita dito ang mama at lola niya. Sleep tight, my darling. Hinalikan siya nito sa noo at lumabas na sa kanyang kwarto. Hindi nito alam na bigla siyang bangon pagkasara nito sa pintuan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang manager. Nagpaalam siyang magbabakasyon at pumayag naman ito dahil saktong hindi sila busy sa mga susunod na araw. Sunod ay tuwang-tuwa naman niyang tinawagan ng kaibigan niya. Oh my gosh, thank you so much, Adeline. I will consider this a great debt of gratitude to you. Sobrang pasasalamat niya sa kaibigan nang sabihin nitong na-book na siya nito ng ticket. No problem, Tiara. Just make sure to keep your promise to take me to Boracay once I get a vacation in the Philippines, okay? Of course, not only in Boracay, but also in Palawan. Walang pagsidlan ng kasiyahan ni Tiara. Agad siyang nag-impake ng kanyang mga gamit at tumakas kay Miss Eve. Nung nasa airport na siya ay gumawa na lamang siya ng sulat sa email para sa ginang.
Ilang sandali pa ilula na si Tiara ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Kumapit siya ng mahigpit sa armrest ng kanyang upuan nang maramdaman ng turbulence. Matindi ang nervyos niya dahil bumalik sa alaala niya noong unang sakay niya sa eroplano. Sobrang takot niya noon kaya panay ang iyak niya. Idagdag pa na kalilibing lamang noon ng namatay niyang ina. Are you okay, miss? Maya-maya ay sabi ng tinig na laki na nagpamulit sa mga mata ni Tiara. Namumutla ang mukhang sinulyapan ni Tiara ang katabi. Masakit na kasi. Sabi pa ng lalaki. Bumaba ang tingin nito sa kamay. Sinundan yun ang tingin ni Tiara. Oh, sorry. Ganoon na lamang ang hiyang naramdaman niya nang makita niyang nakakapit pala ang isang kamay niya sa bisig ng lalaki at halos bumaon ang kanyang mga kuko sa laman nito. Parang napapasang inalis niya ang kapit dito. Ayos lang. Walang anumang hinimas ng lalaki ang braso. Sorry, hindi ko namalayan na napakapit ako sa'yo. Okay lang. Masakit lang dahil ang haba ng kuko mo. Ikaw, ayos ka lang ba, miss? Takot na takot ka ah. Hindi kasi ako sanay sumakay sa eroplano. Sorry ulit. I mean, hindi to first time pero pakiramdam ko kasi palagi hindi ako safe kapag nakasakay sa eroplano. Ngumiti ang lalaki at nang ipikit nito ang mga mata para mag-relax, ay doon na tumigil ang usapan nila. Lihim naman na nakahinga ng maluwag si Tiara. Pasalamat niya at mabait ang natsyempohan niyang lalaki. Bumutong hininga siya at itinuon ng isip sa pagpaplano kung ano ang gagawin niya oras na may mga haharang na tauhan ng asawa ng daddy niya sa NAIA. Hindi niya alam kung paano, pero lagi kasing ganoon. Lahat ng kilos niya nadedetect ng mga ito. Magsumbong man si Miss Eve o hindi. Bahala na. Ang sabi niya bandang huli at pinili na ring matulog muna para may lakas siya mamaya. Hindi nagtagal, sa wakas ay lumapag na ang eroplano sa NAIA. At tama ang hinala ni Tiara. Paglabas niya sa arrival area ay napansin niya agad ang tatlong lalaki na naka-black suit. Natitiyak niyang ang mga ito ang huhuli sa kanya at itatapon na naman siya sa kung saang bansa na maiisipan ng bruha niyang madrasta. May problema ba? Pansin sa kanya ng lalaki sa kanyang likuran. Nabahalang napalingon si Tiara. Lumiwanag naman agad ang mukha niya nang makita niyang ito ang lalaking katabi niya sa upuan ng eroplano kanina. Bakit napatigil ka sa paglabas, miss? Bigla akong nakaramdam na kailangan ko ng comfort room. Meron ba dito sa loob? Pagsisinungaling niya. Oo naman, dun sa kaliwa. Buti naman. Sige, samahan mo ako. Ha? Hindi na nakapalag ang lalaki. Kumapit siya bigla sa braso nito at dali-dali itong hinila. Muntik pang maiwan ng lalaki ang bagahe nito. Ang pagtataka nito ay nadagdagan pa nang hindi naman siya pumasok sa pampublikong palikuran ng airport. Sa halip ay doon sila sa parte ng lugar na walang katao-tao. Ano bang nangyayari sa'yo, miss? Bakit parang problemado ka? Malaki kasi ang problema ko, mister. Anong problema? Hindi kasi ako makalabas basta-basta dito sa airport dahil may mga taong nag-aabang sa akin. Ha? Bakit naman? Mahabang kwento, pero oras na mahuli nila ako, pwedeng ipatapon nila agad ako sa ibang bansa. Tapos ay mahihirapan na naman ako makabalik dito sa Pilipinas. Wait, don't tell me, kriminal ka. Hindi, no. Itong ganda kong to, kriminal? Hello? Malay ko ba? Ang weird naman kasi ng sinabi mo. That's because I came from a weird family. Walang kwenta ang tatay ko at demonita ang madrasta ko, na sana malaman lahat ng mamamayang Pilipino. Saglit na napamata sa kanya ang lalaki. Maya-maya ay bahagya itong natawa. Nalubos turbulence kanina ang utak mo, miss. Kaya kung ano-ano naiisip mo. Haha, funny. Talagang funny ka, miss. Dahil ano naman ang pakialam ng mamamayang Pilipino sa tatay at stepmother mo? Naningkit ang mga mata ni Tiara at bumukol ang dila niya sa kanyang pisngi. Ito ang sinasabi niya na walang silbi ang nananalaytay na dugo sa kanyang katawan dahil hindi niya maisampal sa tulad ng lalaking kausap kung sino siya. Napapalatak siya at muling na problema. Just forget what I said. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako na makalabas dito. Sorry, miss, pero ayoko. Busy akong tao kaya maghanap ka na lang ng ibang tutulong sa'yo. Aalis na ako. What do you need in return to help me, mister? Ano ka mo? Look, I'm really desperate right now, okay?
Kailangan ko talaga ang tulong mo. Kaya kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Pera, kotse, bahay, anything, basta tutulungan mo lang ako. Ayos pa bang utak mo talaga, miss? Mukhang hindi CR ang kailangan mo kundi medic. Sinabing seryoso nga ako. Magkano? Magkano ang gusto mong bayad? Lumalim ang mga linya sa pagitan ng mga kilay ng lalaki. Maya-maya ay pilyong umiti. Halatang hindi pa rin seryoso. 100K kaya mo? Nagliwanag na ang mukha ni Tiara. Nagkaroon ng pag-asa. Dagdagan mo ng 1 million. Inilabas niya ang naka-international roaming ng cellphone niya at may tinawagan. Si Miss Eve na agad namang sumagot sa kabilang linya. Pasaway ka talagang bata ka. Nasaan ka na ngayon? Nandito na po ako sa bayan kong sinilangan, Miss Eve. And please, saka mo na ako pagalitan. Unahin mo munang gawin ang request ko. May kailangan kasi akong bayaran na tao para makaalis na ako dito sa airport. Could you transfer him 1 million pesos right now? At sino tao yan, Aber? Heto po siya, Miss Eve. Ikaw na kumausap. Ipinasa ni Tiara ang cellphone sa lalaking hindi makapaniwala. Biro lang kasi nito ang sinabi. Nang kinausap nito si Miss Eve ay hiningi ng babae ang bank details ng lalaki. Alanganin man ay ibinigay nga nito sa nasa kabilang linya. So Eldran Soriano pala ang name mo. Ako naman si Tiara Anyo. Muntik nang masabi ni Tiara ang kanyang apelido. Buti at napigil niya ang dila. Hindi na kailangang malaman ni Eldran ang kompletong pangalan niya dahil baka mas lalo ito ma-curious sa totoong pagkatao niya. Pinagtitripan mo ba ako, Tiara? Of course not. Your 1 million is on the way. Wait mo lang ng konti. Basta tutupad ka sa usapan dahil kung hindi, doble mo yung ibabalik. Ayaw mo naman mangyari yun, di ba? May sasabihin pa sana si Aldran pero hindi nito nasabi dahil tumunog ang cellphone nito. Dinukot yun ng lalaki sa bulsa ng pantalon at literal na nalaglag ang panga niya nang makita nito ang pumasok na pera sa bangko nito. Isang 1 at 6 na 0 nga. Tumataginting na 1 milyon. Naniniwala ka na? Ngiting-ngiti na tanong dito ni Tiara. Sino ka ba? At bakit parang wala lang sa'yo na magbigay ng 1 milyon sa hindi mo kilala? Humalukip-kip si Tiara. Anong wala lang ang sinasabi mo? Hoy mister, hindi ko yan ibinigay sa'yo ng libre dahil ang kapalit niyan, tutulungan mo ako makalabas dito. Wala nang nasabi si Aldran. Napasinghap na lamang ito. Kaya mag-isip ka na ng paraan bago pa nilagalugadin ng buong airport mahanap lang ako. Mas mahihirapan na tayong makalabas kapag ganun. Sino ba mga naghahanap sa'yo? Sumeryoso na si Aldran. Hindi mo na kailangang malaman. Basta sila ang mga mukhang men in black sa labas. Muli ay may pagdududa ang mga tingin ni Aldran sa kanya. Duda ka pa rin ba? Gusto mong bawiin ko ang 1 milyon? Kaya ko pa rin ipagawa yon. I just need to make a one call. Hindi kalalim ang buntong hininga ang pinakawalan ni Aldran. Fine. Basta walang bawian sa pera, oras na ilabas kita dito. Deal? Oo naman. It's all yours. Hindi ka rin ba kriminal, Tiara? Para sabihin ko sa'yo, isa akong glamour model sa Amerika. Nagposing pa siya, at nang nagdududa pa rin ang tingin sa kanya ni Aldran, ay kinailangan na niyang ipakita ang mga picture niya sa social media. Naniniwala ka na ba, ha? Isa pang matagal na titig ng lalaki sa kanya bago niya nakuha ang buong tiwala nito. So, anong naisip mo? Paano tayo makakaalis? Bilis na, we're running out of time. Pangungulit niya sa lalaki. Walang ibang paraan kundi ang magpanggap tayong magjowa o mag-asawa. Tumirik ang mga mata ni Tiara. Nakikita pa rin nila ang mukha ko. Oo, pero hindi ka makikilala kung magdi-disguise ka. Naisip ko na rin yan pero wala akong pang disguise na dala. Kamamadali ko kanina na wala lahat sa isip ko. Walang problema, ako ang bahala. Dito ka lang, hintayin mo ako. At saan ka pupunta? Bibili ako ng pang-disguise mo dun sa mga store. Iiwan mo ako dito? Paano ako makakasiguro na hindi mo ako tatakasan? Ang laki-laki nitong airport, no? Napaisip ulit ang lalaki. Maya-maya ibinigay nito lahat ng alam na pwede niyang pagkakalandan dito. Ayan ang passport ko, mga IDs ko. Isama mo na rin tong cellphone ko. Nariyan din ang bank account ko kaya pwedeng-pwede mong kalikutin yan kapag tumakas ako. Okay na ba? Tumaas ang isang kilay ni Tiara habang hawak-hawak ang mga yon. Bakit maayaw mo na lang akong isama?
Hindi ka nila pwedeng makitang gagala-gala dito, di ba? Sabi mo nga, nagkalat ang mga men in black. Aalis na ako. Basta kapag napansin mong nasa malapit mo na sila, magtago kang maigi. After 30 minutes, magkita tayo rito, okay? Oh, dun ka banda sa sulok para walang makapansin sa'yo. Bye. Maghahanap ako ng mabibilhan ng kailangan mo. Hindi na kumontra pa si Tiara. Tikom ang bibig niyang pinanood na lamang ang nagmamadaling paghakbang ni Eldran palayo sa kanya. Nang hindi na niya matanawan ay sa mga ID naman nito siya tumingin. In fairness, gwapong Eldran Soriano na to kahit dito sa mga ID niya. Pil niyang usal niya matapos isa-isahin ang mga yon at kilatisin. At isa pala siyang caregiver sa California. Nice. Pamilyado na kaya siya? Makalipas ang ilang oras, successful nga na nakalabas si Tiara sa airport sa tulong ni Eldran. Malaking tulong ang nabili nitong damit na pinang-disguise niya at ang pagpapanggap nilang mag-asawang turista. Sige, tawa ka. Umpisang pagtataray ni Tiara nang mapansin niyang pigil ang tawa ng lalaki. Nakasakay na sila sa taxi. Medyo panatag na rin ang loob niya. Natatawa lang ako dahil kung hindi ko alam ang totoong itsura mo, sasabihin kong ang sakit mo sa mata, Tiara. Sino kayang pumili ng disguise na to? Ang lala ng taste mo, Eldran? Mas agaw pansin tuloy ako kanina. Muntik pa rin ako mabuking dahil halos lahat pinagtitinginan ako. Ang suot niya ay kulay yellow na bulaklaking blouse at isang nerdy miniskirt na parang New Year na agad sa pagkakapolka dots. Sa paa naman niya ay sapatos na pang high school na merong medyas na pulang-pula. At sa ulo ay nakasuot siya ng buhaghaging kulot na wig na itim. Hayaan mo na, hindi ko naman nila nakilala. Yan lang ang mga nakita kong magandang pang disguise sa napuntahan kong butik eh. Ang mahalaga, nakalabas ka na ng airport. Pasalamat ka't kilala ako bilang fashionista at glamorous kapag manamit. Kaya siguro hindi ako pinagdudahan ng mga tauhan ng stepmother ko. Hindi katulad nito na parang ewan. Parang kasali sa carnival ang naligaw sa airport. At itong wig, ang baho ah. Baka wig pa to ng patay. Jock. Hindi na napigilan pa ni Eldran ang mapabonghalik ng tawa. Ang arte kasi ni Tiara pero ang cute pa rin itong tingnan. Maganda pa rin kahit ganoon ang suot. Hindi tuloy napansin ng binata ang pagtiimbagang na mukha ni Tiara sa naririnig na balita sa may stereo ng taxi. Balita yon tungkol sa ama niyang presidente. Bumaba tayo sa nagbibenta ng mga sasakyan, Eldran. Ha? Bakit? Bibili tayo para mas komportable ang biyahe natin. Sagot niya. At para wala akong maririnig o mapanood ng mga balitang walang kwenta. Gusto pa sana niyang idahilan, pero pinigilan na lamang niya ang sarili. Biyahe natin? Teka, bakit parang kasama ako? Ayaw mo ba? Siyempre ayoko, dahil kailangan ko na umuwi sa amin. Hinihintay na ako ng pamilya ko. Alam nila na ngayon ang uwi ko. Sabik na silang makita ako at ganun din ako dahil 3 taon din ako nasa abroad. Hindi lang nila ako nasundo dahil kako hindi na kailangan. Ikaw na lang mag-isa, Tiara. Ang usapan lang naman natin, ilabas ka ng airport, di ba? Ganun ba? Okay. Pero sayang naman dahil bala ko pa naman sanang dagdagan ng ibinayad ko sa iyo pa ng 1,000,000 kung tutulungan mo ulit ako. Seryoso ka? Namimilog ang mga matang tanong nito. Oo, kaso uuwi ka na kamo, di ba? Maghahanap na lang ako ng ibang tutulong sa akin. Pwede namang magpakita lang ako saglit doon. Biglang pagkambyo ni Eldran. Actually, sila lang naman ang nakamiss sa akin. Ako na may sanay na dahil ilang taon na akong OFW. Isa pa, mahirap kumilos pag madaming dalang bagahe. Iuwi ko lang tong daladalahan ko at mga pasalubong and then tutulungan na kita. Seryoso man ang mukha ni Tiara ay pumalakpak naman siya sa loob-loob niya sa sobrang saya. Masaya siya dahil nakahanap siya ng kakampi at kasama. Hindi na siya masyadong matatakot sa pakikipagsapalaran niya na makita ang lola niya. Isa pa, magaan na agad ang loob niya kay Eldran. Tiwala na siya agad dito, kahit ngayon lamang niya ito nakilala. Tiyak niyang kahit hindi siya mag-offer ng milyon dito, hindi siya nito matitiis. Nakikita niya na mabuti itong tao. Okay lang ba, Tiara? Na ano? Na magpakita muna ako sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, sa pandakan lang naman ang bahay namin. Mabilis lang at aalis din tayo agad. Okay. Payag ka? Oo naman, basta mabilis lang tayo dahil nagmamadali ako. At saka, bago tayo pumunta dun sa inyo, bumili muna tayo ng kotse. Pero magbibihis muna at nangangati na ako sa suot kong malapit na akong gawing clown. Okidoki. Masiglang saad ni Eldran.
Pagkatapos ay ang driver naman ng taxi ang kinausap nito. Maya-maya ay nasa isang car showroom na silang dalawa. Maayos na rin ang itsura ng dalaga. Dumaan muna sila kanina sa CR ng isang fast food chain para makapagbihis si Tiara. I want this one. Sabi agad ni Tiara nang makita ang pinakamagarang sports car. Iniabot agad niya ang black card niya sa sales agent na nag-a-assist sa kanila. Sandali lang naman. Binawi yun ni Eldran at ibinalik sa palad ng dalaga. Pagkatapos ay sinenyasan ang sales agent na mag-uusap muna sila ni Tiara. Nagmamadali tayo, Eldran. Bakit ba? Oo nga, pero ang mahal kasi ng napili mo. Alam kong mayaman ka, pero dapat maging wais ka naman minsan sa paggastos mo sa pera. Pinagkunutan ito ng noo ni Tiara. Gagamitin lang natin bilang service kamo ang kotse, di ba? Kaya okay na yung medyo mura pero matibay sa kalsada. Nandito ka sa Pilipinas kaya hindi advisable dito ang sports car na pang service. Takaw attention din masyado yun sa mga tao. Baka mas lalo kang mabilis matuntun ng mga men in black mo. Umayos ang mukha ni Tiara. Hindi na siya umangal nang maisip niyang may punto si Eldran. Yun na lang. Kahit saan pa tayo magpunta. Kahit sa bundok pa, yakang-yaka. Hindi katagalan ay turo ng binata sa napiling kotse na common masyado at maraming kagaya. Nakibit-balikat si Tiara bilang pagsang-ayon kahit mas bet niya talaga sana yung sports car. Dumating sina Tiara at Eldran sa pandakan sakto na pananghalian. Nagulat man ang lahat na may kasamang babae si Eldran, lalo na ang nanay ni Eldran na si Aling LV, ay saglit lang naman. Bandang huli ay kinagiliwan ng lahat si Tiara. Mabuti ka pa, Ate Tiara. Kahit mayaman ka, hindi ka maarte. Hindi tulad ng unang pinakilala sa amin ni Kuya Eldran na girlfriend niya. Humahangang sabi ni Alice kay Tiara. Ito ang nag-iisang kapatid ni Eldran. Ito ang agad na nakaklose ni Tiara sa pamilya ni Eldran dahil ito ang halos kaedad ni Tiara. Nasagot din ang tanong niya kanina sa sarili na binata pa pala ito. Ngumiti si Tiara sa dalaga. Pagkatapos iyon ay napasulyap siya kay Eldran. Abala ito sa pamimigay ng mga pasalubong na lalo niyang ikinahanga sa binata. Ganyan talaga si Kuya Eldran, Ate Tiara. Sobrang generous. Tingnan mo, pati yata taga-ibang kanto na kilala niya may pasalubong siya. Pagbibida pa ni Alice sa kapatid. Mabuti naman pala para hindi masayang ang binigay ko sa kanya na 1,000,000. Wala sa sariling naibulong ni Tiara. Ano ka mo, ate? Wala. Sabi ko, ang bait pala ng kuya mo. Opo, sobrang bait po niyan. Matamis na lang niya itong nginitian dahil naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. May tumatawag, na kahit hindi niya tingnan ay alam niya agad na si Miss Eve. Nagpaalam siya kay Alice at sa medyo kalayuan sa mga tao ay sinagot niya ang tawag ng nanay-nanayan. Nasaan ka na, Tiara? Ipinarinig niya rito ang pagbuntong hininga. Nandito po ako sa bahay ng taong tumutulong sa akin, Miss Eve. For some reason, I also needed to accompany him bago kami kumilos patungo kay Lola Puring. He needs to meet his family first before we proceed to the plan. He's an OFW, by the way. I met him at the airplane. Mabuti naman at nandyan pa kayo. Naningkit ang mga mata niya sa narinig sa kabilang linya. What do you mean, Miss Eve? Tiara, listen to me at sundin mo ang sasabihin ko kahit ngayon lang. Bakit? May nangyari po ba? Nakarating sa akin na hindi makakapayag si Madam Adeline na makapasok ka sa Malvaro Hospital na kinaroroonan ng lola mo. Pinababantayan niya ngayon ang ospital. Pinaninindigan talaga niya na hindi kayo pwedeng magkita para iwas malaking issue. Sumagitsit ang galit sa puso ni Tiara. Ano bang problema nila, Miss Eve? Bakit pati ang pagkikita namin ni Lola ayaw nila? Ano bang pakialam nila sa lola ko? Ako ang mas may karapatan sa lola ko. Yun ay dahil baka mabuksan ulit ang issue tungkol sa balitang ugnayan ng daddy mo at ng mami mo. Naipaliwanag ko na yun sa'yo noon, Tiara. Alam mong off-limits ang lola mong magsalita tungkol sa'yo at sa presidente. Kaya bantay sarado siya palagi. Hindi ka rin pwedeng kumalat-kalat sa bansa lalo at malaki ang pagkakahawig mo sa iyong ama at kapatid. Uusisain ng mga chismosa ang kaugnayan mo sa kanila kapag napansin nila ang mukha mo. Sa inis ni Tiara ay naibaba niya bigla ang cellphone at gigil na pinatay ang tawag. Kainis. Nagtagis ang mga ngipin niya at nanlalaki ang mga butas ng ilong niyang napahimas sa kanyang noo. May problema na naman ba, Tiara? Mabalasik ang tingin niyang isinulyap kay Eldran. Pinaliligiran na raw ng mga tauhan ng stepmother ko ang Malvaro Hospital na kinaroroonan ng lola ko.
Ibig sabihin, hindi ako basta-basta makakapasok na naman doon. Hindi ko makikita si Lola. Problema ba yun? E di mag-disguise ka ulit. Hindi na yun uubra. Dahil tiyak na nalaman na nila ang paraan na yun na ginawa ko para makalabas sa airport kanina. Manghang napatango-tango si Eldran. Hindi na tinangkang magsalita pa. Nakiramdam na lamang ito at naghintay sa sasabihin pa ni Tiara. Insan Eldran, shot muna dyan. Maya-maya ay lapit ng isang pinsan ni Eldran. May dala-dala itong shot glass ng alak. Nakita sila ng lalaki sa labas ng bahay kaya lumapit. Hay hipag, hindi naman masama na patikimin lang namin si Insan Eldran ng alak dito sa Pilipinas, ano? Tapos ay paalam nito kay Tiara. Insan Badong, hindi ko siya girlfriend para tawagin mong hipag. Nakakahiya. Pabulong na saway rito ni Eldran. Ganun ba, Insan? Kung ganun, ang hina mo pala. Pinilit nang umiti ni Tiara sa lalaki at nang bumaba ang tingin niya sa dala nitong baso ng alak, ay inilahad niya ang kamay. Pwede bang akin na lang ang shot na yan? Sabay na napamulagat sina Eldran at Badong. Mas gumiti naman si Tiara. Pagkuway kinuha niya ang baso ng alak at ibinottoms up. Medyo matapang pero gusto ko. Pwede ba ako makijoin sa inuman niyo? Hindi na itikom ni Eldran ang mga bibig. Nagulat sa dalaga. Oo ba, hipag? Tara, shot. Kaya naman si Badong na tuwang-tuwa ang sumagot kay Tiara. Uy, sandali. Huli na ng matauhan si Eldran. Naigiyan na ni Badong si Tiara sa table ng nagiinuman. Totoong natuwa naman si Tiara nang makita niyang may mga babae din doon nakasalo sa inuman. Walang duda, nasa Pilipinas na nga talaga siya. Sa ngayon, mag-i-enjoy muna siya bago sumabak ulit sa pakikipaglaban niya sa mga kaapelyido niyang masasamaang ugali. Hindi nagtagal ay tipsy na siya. Tama na yan. Awat ni Eldran nang muli sanang tatagay si Tiara. It's okay, darling. Kaya ko ang sarili ko. Gawa ng espiritu ng alak ay malambing na hinaplos ni Tiara ang gwapong mukha ng binata. Kinilig tuloy ang mga kainuman nilang halos lahat ay pinsan ni Eldran. Naghiyawan pa ang mga ito. Ay, tama na to mga pinsan. Kailangan na magpahinga ni Tiara kaya ipapasok ko na siya sa loob. Inalalayan ni Eldran si Tiara na tumayo. Hindi naman umangal ang dalaga. Susuray-suray itong nagpatianod kay Eldran. Sa kwarto na ng kapatid mo siya dalhin, Eldran. Sabi ni Aling Eve na nakasalubong nila sa pinto. Kung bakit kasi hinayaan mo siyang uminom, anak? Ang kulit mo eh. Siya, iakyat mo na sa taas ng mahulasan. Mukhang hindi pa naman yan sanay uminom ng gin. Opo, sige po ako nang bahala sa kanya. Mas iningatan ni Eldran ang pag-alalay kay Tiara, lalo na nang paakyat sila sa hagdanan. Huwag kang makulit, Tiara. Malalaglag tayo. Kumapit ka sa leeg ko. Anang binata nang tatawa-tawang nangungulit ang lasing na dalaga. Alam mo, ang swerte niyo na may pamilyang ganito. Nagkakasundo, masaya, kumpleto. Hindi tulad ng pamilya ko. Puros pera at kapangyarihan ang alam sa buhay. Nakakairita. Ang paplastik pa nila. Swerte ka rin naman dahil ang pamilya mo ay madaming pera. Mayaman kayo kaya hindi nyo problema ang kakainin nyo sa araw-araw. Lahat ng gusto nyo, isang pitik lang nakukuha nyo. Nakakaingit nga kayong mga mayayaman eh. Tumigil sa paglalakad si Tiara. Mapungay na tinitigan si Eldran. Inggit ka sa pamilya ko? Oo naman. Kahit sinong mahirap, maiinggit sa inyong mayayaman. Eh di sa'yo na sila. Swap tayo ng pamilya, nauna. Napangiwi si Eldran. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Tiara. Ang sinasabi ko, may kanya-kanya tayong pamilya na dapat ipagpasalamat dahil wala namang pamilya na perpekto. No. Malumanay ang mga matang umiling-iling si Tiara. Mali ka, Eldran. Dahil kahit kailan, hindi nila ako tinuring na pamilya. Ang tingin nila sa akin, malaking tinik sa pamilya nila. Dahil oras na sumabog ang sikreto nila tungkol sa akin, wasak ang reputasyon ng magaling kong ama. Sino ba kasi ang ama mo? Mahinang tumawa si Tiara. Malalaman mo rin kapag nakita na kami ni Lola Poring. Ang dami mong sekreto, Tiara. Siya, sige na. Tara na sa kwarto ni Alice nang makapagpahinga ka na. Tabi tayo magpapahinga. Paglalandi ni Tiara nakagagawa ng alak. Hindi pa man nakakasagot si Eldran ay nanlambot na ang dalaga sa mga bisig ng binata at nakatulog agad.
Iiling-iling ang binata na pinahiga si Tiara sa kama. Kinumutan nito ang dalaga. Hanggang ngayon, curious pa rin ito kung anong klase bang tao ang tinulungan nito. Pero natitiyak ni Eldran na hindi basta-bastang tao ang tinutukoy ng babae na pamilya. Nang maayos na ang pwesto ni Tiara, ilang sandali nitong pinagmasdan ang maladyosang ganda ng dalaga. Umayos ka. Tapik ni Eldran sa pisngi bago pa man ito mademonyo sa kalapastangan ng naiisip. Sinipat ulit nito ang himbing na dalaga bago iniwan sa kwarto. Mabigat ang katawan at masakit ang ulo ni Tiara nang magising. Umaga na at maliwanag ang buong kwarto na kinaroroonan niya, kaya nagtaka siya kung nasaan siya. Pero saglit lamang dahil dagling nag-rewind sa isip niya na naroon siya sa bahay ni na Eldran. Ang lalaking estranghero na pinagkakatiwalaan niya ngayong nasa Pilipinas na siya. Good morning. Speaking of, nagbukas ang pinto ng silid at sumungaw ang ulo ni Eldran. Fresh na fresh ang itsura sa suot na cargo short at puting t-shirt. Kung gwapo ito kahapon sa formal attire na suot, ay mas gumwapo ito ngayon sa casual. Don't you know how to knock first? Pagtataray niya kuno para itago ang paghangang nararamdaman, pati na ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Her heart started beating erratically. Kahapon pa niyang napuna ang kagwapuhan ni Eldran. Hindi lang niya napagtuunan ng pansin dahil sa problemang pagtakas sa mga men in black. Ay, sorry. Nasanay lang na pumapasok ako bigla sa kwartong to dahil kay Alice. Kahit kapatid mo yung tao, dapat matuto kang kumatok pa rin. Napakamot sa batok si Eldran. Oo na po, madam. Huwag na po kayong magalit dahil ang aga-aga pa. Ang mabuti pa, ayusin mo ng sarili mo at bumaba na. Hinihintay ka na namin dun sa kusina para sa almusal. Hinihintay ako? Bakit pa? You can eat even without me. Yun ang hindi pwede. Kasi nakasanayan na sa bahay na to na kumain ng sabay-sabay. Baka multihin kami ni tatay o ni lolo kapag kanya-kanya kaming kumain. Napalabi na lamang si Tiara. Muli ay na-amaze siya sa pamilyang meron si Eldran. So, patay na ang father mo? Tanong niya. Oo, ilang taon na rin. Kaya napilitan ako mag-OFW dahil ako ng breadwinner sa pamilya. Swerte naman na biglang nag-hiring nun ng male caregiver sa isang American company na na-applyan ko na puro nurse ang hanap. Ayun, sinunggaban ko ang opportunity. Tapos naman ako ng caregiver course, pero undergraduate din ako ng nurse. I'm planning to finish nursing para makabalik ako sa US someday. Nice. Ang bait mong anak at kuya. End of contract ka na ba? Yes, kaya maghahanap na ulit ako ng ibang company. Sige, hintayin na lang kita sa baba. Tipid na tumango si Tiara. Ilang sandali na natulala. Naalala ang kanyang mama. Napatanong sa isip niya na kung hindi kaya agad namatay ang kanyang mama. Ganito rin kaya ang buhay niya? Simple lang na pamilya pero nagmamahalan at nagtutulungan? Agad niyang pinalis ang mga luhang nakatakas sa kanyang mga mata. Hindi ito ang panahon para magluksa ulit siya para sa mama niya. May misyon siyang dapat gawin, kaya dapat siyang magpakatatag lalo na ngayon. Nagpakawala si Tiara ng malalim na buntong hininga at umalis na sa kama. Mabilis ang inayos ang sarili saka bumaba. Naroon na nga sa dining ang mag-iinang Soriano. Good morning po. Alanganing bati niya nang sabay-sabay ang mga itong tumingin sa kanya. Ngumiti sina Aling LV at Alice. Halika na iha, umupo ka na rito at mag-almusal na tayo. Anyaya ni Aling LV. Kimi siyang dumulog sa hapag. Noon lang ngumiti sa kanya si Eldran nang umupo siya sa tabi nito. Napag-alaman niyang may tindahan ng ina ni Eldran na siyang kabuhayan ng ina ng binata. Si Alice naman ay nag-aaral pa. Kain na tayo. Magiliw na hayag naman ni Alice. Sa unay nag-alangan si Tiara na sabayan sa gana ng pagkain ng mga kasalo niya. Ngunit nang matikman niya ang adobo, ay hindi niya namalaya na naparami na siya ng kain. Narealize niya yon nang sabay silang tumusok ni Eldran sa huling piraso ng adobong baboy sa bowl. Sorry, nahihiya niyang binawi ang tinidor nang ma-realize rin niyang may mas karapatan si Eldran sa adobo dahil nanay nito ang nagluto at bisita lang siya. Ganoon na lamang ang pagtataka niya nang ilagay ni Eldran ang adobo sa plato niya. Tapos ay sumandok naman si Aling LV ng kanin at idinagdag sa kanin niya. Kumain ka pa ate, madami pang adobo sa kasirola. Sabi naman ni Alice na nakangiti. Oo nga, at huwag kang mahihiya, iha. Segunda ni Aling LV. Salamat po. Pasensya na po, nasarapan kasi ako masyado sa luto niyo. Nginitian ni Tiara ang mga ito kasama na si Eldran.
At katulad ni Eldran ay magaan ang loob niya sa mga ito. The gentle glow in their eyes and the warmth of their kind smiles filled her with a comforting warmth. Pakiramdam ni Tiara ay parang nagkatotoo na ang lagi niyang hiling na sana ay magkaroon ulit siya ng pamilya na tanggap siya. Yung hindi siya ikinakahiya at itinatago na parang may malaking kasalanan sa mundo. Sige lang iha, kain ng kain. Hanggang narito ka, magpakabusog ka. Magiliw na sabi ni Aling Elvie. Matapos ang kanilang almusal ay si Eldran ang tumulong sa ginang sa pagliligpit na pinagkainan nila. Dahil na-miss daw gawin yun ng binata. Si Alice naman ay hindi lang si Tiara sa munting garden ng mga ito para magpahangin. Pundar daw ni Eldran mula sa pagiging OFW ang bahay ng mga ito. Mas lalo tuloy siyang humanga sa pagiging mabait at responsabling anak nito. 2 araw pa lang silang magkakilala pero liglig na sa pagka-green flag ang lalaki. Matapos ang paghuhugas ni Eldran sa pinagkainan ay sumunod siya sa hardin. At nakita niya roon si Tiara. Tuwang-tuwa ang dalaga sa mga orchids. Hindi tuloy na malaya ni Eldran na napapangiti siyang pinagmamasdan ng dalaga. Ang totoo, walang-wala si Tiara sa katangian ng babaeng gusto ni Eldran. Maliban sa ganda ay kabaliktaran na kasi lahat sa dalaga. Ang gusto niya ay simpleng babae. Si Tiara ay elegante. Ang gusto niya ay tahimik lang na babae. Si Tiara, palaban at madaldal. Ni hindi nga niya pinangarap ng mayaman na babae. Naalala niya ang 1 milyon. Hindi pa rin siya makapaniwala na may 1 milyon na siya sa kanyang bank account sa isang pitik lang ni Tiara. Kakaibang babae. Kaya niya yung kitain sa pagiging caregiver sa Amerika, pero kasama ang mga bills, tax at iba pang gastusin. Kaya bago siya makaipon ng 1 milyon, ay baka ilang taon pa rin ang aabutin. Kuya, baka matunaw si Ate Tiara sa kakatitig mo sa kanya. Kantiyaw sa kanya ni Alice na nilampasan siya sa may pinto. Sinundan niya ito ng masamang tingin. Tinawanan naman siya nito bago umakyat sa taas ng bahay. Iiling-iling na nagpasya na siyang lapitan si Tiara sa may orchids garden ng kanyang mama bago pa siya makantyawan ulit ng sinuman. May dahilan ba ang ngiti na yan, Tiara? Papansin niya. Of course, alangan namang nakangiti ako na walang dahilan. May naalala lang ako. Sino? Ang mama ko. Naalala ko siya sa mama mo dahil masarap din siya magluto ng adobo at mahilig ding magtanim ng mga halaman. Nasaan na siya? Wala na siya. Sorry, hindi ko alam. Ngumiti si Tiara pero may bahid na ng lungkot ang mga mata nito. Ayos lang, matagal na yun. O nga pala, hindi ba tayo aalis? Naalala ko kasi kahapon na nagmamadali ka kamo pero nakipag-inuman ka naman sa mga pinsan ko. Pag-iiba na ni Eldran sa usapan. Hindi siya sanay na makitang napaka-vulnerable ng dalaga. Nasasaktan ang puso niya. Masanay siya na matapang ito at mataray sa loob ng 2 araw na nakasama niya ito. Napatitig si Tiara sa mukha niya bago sumagot. Ang totoo, tumawag sa akin si Miss Eve at sinabi niyang imposible na makapasok ako sa ospital. Katulad sa airport, bantay sarado na raw yun ngayon ng mga tauhan ng malditang madrasta ko. Saang ospital ba? At bakit pupunta ka dun? Tumingin sa malayo si Tiara habang yakap-yakap ang sarili. Ang nanay ng mama ko, nandun siya sa Malvaro Hospital at gusto ko sanang dalawin dahil masama daw ang lagay niya. At bakit naman pinipigilan ka nila? Lola mo naman pala. Yun ay dahil sa ang tingin nila sa akin ay isang bomba. Isang bomba na oras na may makakita, bigla na lang sasabog at magugulo ang lahat. Teka, ang lalim naman nun. Kahapon mo pa akong pinag-iisip kung sino ka ba talaga, Tiara. Hindi kalalimang buntong hininga ang pinakawala ni Tiara. Anak kasi ako sa labas ng daddy ko, Eldran. Anak ng kabit. At hindi lang basta kabit, dahil babaeng bolster pa ang mama ko. Napadilat na husto ang mga mata ni Eldran sa hindi pagkapaniwala. Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Tiara. Ang sabi ng lola ko, ipinagbubuntis pa lang daw ako ni mama, itinago na ako. Ang magaling kong ama, binuntis-buntis ang mama ko, pero ikakahiya naman pala ako. Ang galing, di ba? Anong ginawa ng mama mo? Ang sabi ng lola ay natauhan si mama. Nasaktan daw para sa akin dahil wala naman akong kasalanan sa pagiging ballstar niya. Kaya nagpakalayo-layo daw kami nang maipanganak niya ako. Nga lang dahil yata sa mga kung ano-anong pampaganda na ininom ni mama noon para maging mas kaakit-akit ang katawan niya, kaya naapektuhan ang kalusugan niya. Nagkaroon siya ng cancer sa dugo. Ayun,
kung kailan nagpapakabuti na siyang tao at naging mabuting ina, saka naman siya kinuha ni Lord. Pati na si Eldran ay napatitig sa kawalan. Hindi umimik para magpatuloy pa sa pagkukwento ang dalaga. Ang ikinagulat namin ay nang biglang dumating sa bahay namin ng totoong asawa ng daddy ko at sinabing kailangang umalis na ako sa lugar namin. I was just 5 years old back then. Yun pala, isang balita ang pumutok noon tungkol sa akin na anak ng daddy ko sa isang Bold Star. Pagkalibing ni mama, pinatapon nila agad ako sa Italy para hindi na ako masundan ng mga ososero at ososerang media. Alam mo na, para manatiling magandang record at reputasyon ng ama kong may balak na noon na pumasok sa politika. Kung ganun, politician pala ang daddy mo. Kurakot siya, no? Ang papaiyak na dapat na si Tiara ay biglang napangiti. Grabe ka naman, kurakot agad. Napangiti rin si Eldran. Ganun talaga, nandito tayo sa Pilipinas. Basta politiko, kurakot daw. Muling nalumbay si Tiara. Ewan ko, hindi ko pa naman nakasama ang daddy ko. Minsan ko nga lang siya nakita ng personal dahil bata pa lang ako ipinatapon na nila ako sa ibang bansa. Nakita ko lang siya nung ipinakilala ako ng mama ko sa kanya. Patago pa nga yun. Sorry. Ang tanging nasabi ni Eldran. Hindi naman na umimik pa si Tiara. Inirespeto naman ni Eldran ang pananahimik ng dalaga. Lumipas ang ilang araw na pananatili ni Tiara sa bahay ni na Eldran ay hindi na siya nahihiya. Enjoy na enjoy siya sa pakikisalamuha sa angkan ng binata. Panay din ang pasyal nila na kung hindi si Eldran ang kasama niya ay si Alice naman. Thank you ulit Ate Tiara sa mga to. The best ka talaga. Tuwang-tuwa si Alice nang minsan ay umuwi sila mula sa pagsashopping. Ang dami nilang dala ng mga paper bag mula sa mga nagmamahalang brand ng damit at sapatos. At nasasanay ka naman. Saway ni Eldran sa kapatid. Naroon sa salas ang binata at nanonood ng TV kasama si Aling Elvie. Hindi pinipigilan ko nga si ate pero binibilhan pa rin niya ako. It's okay, Eldran. Reward niya mga yan dahil sa pagsama niya sa akin sa salon. Pagtatanggol ni Tiara sa dalaga. At alam niyo ba kung magkano nagastos namin sa salon, ma, kuya? 100,000 plus. Kaya pala ang ganda-ganda nitong si Ate Tiara. Ganun pala kamahal kung magpaganda. Kaloka. Kaysa matuwa si Eldran ay napailing ito. Magpapaliwanag sana si Tiara. Hindi lang nito nagawa dahil biglang tayo si Eldran. Hinaklit ang kanyang braso at hinila. Binitiwan lamang siya nito nang naroon na sila sa likod ng bahay. Gusto ko lang sabihin na hindi tamang ini-spoil mo ang kapatid ko sa mga kung ano-ano, Tiara. Lalo na sa mga mamahaling bagay. Ayokong masanay siya sa mga ganun. Kahit kumikita ako ng dolyar bilang OFW, never ko hinayaan ang kapatid ko na masanay gumastos kung hindi kailangan. Humalokip-kip si Tiara. Walang masama kung ibigay lahat sa isang tao kapag meron tayo. Magkaiba tayo kung magpaparamdam ng pasasalamat at pagmamahal sa isang tao. Alam ko. Kaso ang masama kapag wala ka nandito tapos hahanap-hanapin niya. Alalahanin mo, isa lamang akong OFW. Isang caregiver sa Amerika. Kaya sakto lang ang maibibigay ko sa pamilya ko. Bawat dolyar sa akin mahalaga. Kaya tinuturuan ko siyang maging matalino sa paggamit ng pera. Napalabi si Tiara. Okay, fine. Sorry. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng parang kapatid kaya na-excite ako. Promise hindi na mauulit. O di kaya magpapaalam ako sa'yo. Pwede naman kayo magbonding sa ibang bagay. Hindi yung puros gastos. Mag-isip kayo ng ibang hobby. But there's only one hobby I know. And that's spending money. Mag-shopping at magpaganda. Aanhin ko naman ng pera ng daddy ko at malditang madrasta ko kung hindi ko gagamitin. Yun na nga lang ang nagpapala ko sa kanila, no? Tiara. I'm just joking, okay? Tumirik ang mga mata ng dalaga. Seryoso ka masyado eh. Don't worry. Ginagawa ko lang to bilang pasasalamat at hindi para ispoil si Alice. Dahil kasi sa inyo, naranasan ko magkaroon ng pamilya. Natigilan si Eldran. Ngumiti naman si Tiara para tigilan ang pagdadrama nila. Ikaw, may alam ka ba na pwede nating gawin na hindi gumagastos ng pera? Meron pa bang ganun talaga? Sa tingin ko lahat, pera-pera na ngayon eh. Nag-isip si Eldran. Alam ko na. Gusto mong mag-hiking? Hindi mo kailangan dun ng pera. Gumastos man pero konti lang. Hiking? Inilibot ni Tiara ang tingin sa paligid. Paano tayo mag-hiking wala namang bundok dito sa Manila?
Syempre hindi dito. Dadayo tayo sa Mount Daraitan sa Tanay Rizal. Malapit lang yun dito. Maganda ba doon? Oo naman, lalo na kung matutsyempohan natin ang Sea of Clouds. May Sea of Clouds doon? Mukhang interesting ang puntahan. So ano, gusto mo? Punta tayong dalawa? Tayong dalawa lang? Oo, ayaw mo bang tayong dalawa lang? Napakagatlabi si Tiara. All of a sudden, butterflies began to flutter in her stomach. Sana lang, walang emoji heart na umikot sa itaas ng ulo niya at mga mata. Sige, kung gustong sumama ni Mama at Alice, edi isama natin. Sa tingin mo, mas maganda kung tayong dalawa lang? Pambawi ni Tiara. Tingin mo? Tingin ko, oo. Nagngitian silang dalawa at parehas nang na-excite. Kinabukasan ay nagready na nga ang dalawa sa pag-akyat sa Mount Daraitan. Sa kasamaang palad, kung kailang paalis na sila, ay saka naman nakatanggap ng tawag si Tiara mula kay Miss Eve. Ayon sa aking nalaman ay lumalala ang sitwasyon ng lola mo, Tiara. Ayaw ko na sanang sabihin pa to sa'yo pero naisip ko na may karapatan kang malaman. Balita ni Miss Eve sa kanya sa kabilang linya. Gano'n nakalala, Miss Eve? She asked as tears flowed out of her eyes. Oo, nakaresyak-aresya kagabi at unconscious na siya ngayon. Muntik nang manghina ang mga tuhod ni Tiara at mabuway sa kinatatayuan. Naagapayan lang siya agad ni Eldran. Mahigpit siyang kumapit sa kamay nito. Salamat, Miss Eve. Sabi naman niya kay Miss Eve bago pinatay ang linya. Tiara, ano nangyari? Bakit parang problemado ka? May masamang balita ba? Tigmak ng luha ang mga mata ni Tiara na tumingin kay Eldran. Malala na raw ang lagay ni Lola. Kailangan ko na siyang puntahan. Sorry kung hindi ako makakasaba sa hiking. Siyempre ayos lang. Ang kaso ay, paano ka makakapasok kung sabi mo noon ay bantay sarado ang ospital? Napatiimbagang si Tiara. Nahulog sa malalim na pag-iisip hanggang sa sumingkit ang kanyang mga mata. Alam ko na ang gagawin ko, Eldran. Sige, alis na ako. Salamat sa pagpapatuloy sa akin sa tahanan niyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Teka, sasama ako, Tiara. Hindi pwede at baka madamay ka pa. Wala akong pakialam, basta sasamahan kita. Magkasama na tayo sa laban na to, kaya hindi ako papayag na mag-isa ka lang. Please, hayaan mo akong tulungan ka. Mag-isa ka lang, kailangan mo ko. Saka hindi mo kabisadong pasikot-sikot dito sa Maynila, di ba? Ipagdadrive din kita. May kung anong humaplo sa puso ni Tiara. Natouch siya sa itinurang yon ng binata. Pero hindi pa rin siya papayag na samahan ito dahil mapanganib ang naisip niyang paraan. Kuya Aldran, Ate Tiara, may naghahanap sa inyo sa labas. Mga lalaking naka-black suit, parang mga mafia. Sigaw ni Alice kaya nagkatinginan silang dalawa. Naisip agad nila ang pwedeng mangyari. Dagling naghawakan ng kanilang mga kamay. Alice, kapag hinahanap kami ni Mama, sabihin mo umalis na kami. Saka huwag mo sasabihin sa mga mafia na yun na narito kami. Sabihin mo matagal na kaming umalis, okay? Mariin at mabilis na habilin ni Aldran sa kapatid. Tiara, sa likod ng bahay tayo dumaan. Baling nito kay Tiara. Sige. Tugon ni Tiara at nagmamadali na silang umalis. Awa ng Diyos, natakasan nila ang mga tauhan ng madrasta ni Tiara. Buti na lang at sa likod bahay nakaparada ang kotse ng dalaga. Bumalik naman ang bahay si Aldran nang masigurong umalis na ang mga lalaking sinasabi ni Alice kanina. Umalis muna kayo dito sa bahay, Ma. Alice, baka bumalik ang mga lalaking yun. Pumunta muna kayo sa bahay ng kahit sinong kamag-anak natin. Wika ni Eldran sa mga ito nang nag-ipon-ipon sila sa sala. Pero bakit anak? Sino ba mga lalaking yun? Bakit nila hinahanap si Tiara? Ninenervyos na tanong ni Aling Elvie. Saka na ako magpapaliwanag, Ma. Kailangan ko nang balikan si Tiara. Basta umalis na kayo rito. Alice, ikaw nang bahala kay Mama. Magtawagan na lang tayo, okay? At wag na wag kayo mag-entertain ng kahit na sino na hindi nyo kilala. Kung isama kayo, wag kayong sasama. Sige kuya, ingat kayo ni Ate Tiara. Sakay sa kotse ni Tiara na bagong bili nila ay pinasibad yon ng mabilis ni Eldran. Hanggang sa makarating sila sa pakay na ospital. Ang problema, mas marami palang men in black ang nakita nilang nagkalat sa Malvara Hospital. Napansin din ni Tiara ang ilang reporter. Mukhang pati ang mga media ay nakaamoy na sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Kung paano at bakit nalaman ng mga ito ay wala siyang pakialam.
Nakatuon ang pansin niya sa goal niyang makapasok sa loob ng gusali. Imposible nga na makapasok ka sa loob, Tiara. Oras na makita ka nila, siguradong huhulihin ka ng mga yan. Saad ni Eldran. Masusi nilang tinanaw mula sa kotse ang men in black na nagbabantay sa labas ng ospital. May naiisip na akong paraan. Ang kailangan ko lang ay maghintay ng tiyempo. Anong paraan yun? Hindi sumagot si Tiara, ni hindi tumingin kay Eldran. Diretso ang tingin niya sa abalang entrance ng Malvaro Hospital. Panay ang labas at pasok ng mga tao roon, at bawat pasok ay kinikilatis ng mga tauhan ng kanyang mangkukulam na madrasta. Tiara, anong paraan yun? Ulit ni Eldran sa tanong. Nakaramdam na ito ng kaba. Hindi mo na dapat malaman. Ang mabuti pa, bilhan mo muna ako ng makakain, Eldran. Nagugutom na ako. Ayaw umalis ni Eldran. Pumasok sa isip nito na sinasadya itong paalisin ni Tiara para magawa ang sinasabing plano. Sige na, Eldran. Nagugutom lang talaga ako. Tiara, hindi ako aalis. Promise, hindi ako gagawa ng kahit ano. Gusto ko lang talagang kumain dahil kinakabahan ako. Sigurado ka? Yeah, and don't worry. Pagbalik mo, malalaman mo ang plano ko. Nag-isip saglit si Eldran. Maya-maya ay hinawakan na nito ang hawakan ng pinto ng sasakyan at binuksan. Pero hindi ito agad lumabas. Tiningnan nitong muli si Tiara. Tinansya. Ngumiti naman ulit si Tiara. Sige, bibilan na kita ng pagkain, Tiara. Pero pagbalik ko, dapat nasa maayos ka pa rin kalagayan. Huwag na huwag kang gagawa ng hindi maganda, okay? Just wait for me. Ano ka ba? Paano ako gagawa ng hindi maganda kung kailangan ko pang makita at makausap ang lola ko? Sige na, alis ka na. Oo nga naman. Naisaloob na lamang ni Eldran at walang nagawa kundi ang magtiwala sa dalaga. Lumabas na ito sa kotse at naglakad patungo sa nakitang fast food chain. Pinanood muna ito ni Tiara. Hinintay na makalayo bago lumipat ng pwesto. Madali siyang umupo sa likod ng manibela. Salamat sa lahat, Eldran. Sana sa ibang pagkakataon o ibang panahon, muli tayong makita. Hindi kita makakalimutan. Salamat dahil naramdaman ko din sa wakas na swerte ako dahil nakilala kita at ang pamilya mo. Hanggang sa muli. Madamdamin niyang sabi nang muli niyang sulyapan si Eldran. At nang ibalik niya ang tingin sa ospital, kasabay ng paghigpit ng kanyang paghawak sa manibela, ay ang unti-unting pagtiim ng kanyang magandang muka. Tumaas ang kanyang noo at nagliyab ang kanyang mga mata. Wait lang, Lola. Magkikita na po tayo. Pagkasabi na yun ay dahan-dahang dumiin ang kanyang paa sa silinyador ng sasakyan. Sa isang iglap, animoy makikipag-unahan sa karera ang kotse niya na humarurot. Naalarma ang mga men in black. Hindi naman sadya gustong manggain ni Tiara ang mga ito. Tinakot lang niya. Natawa pa nga siya dahil kahit anong angas ng mga ito ay takot na takot pa rin ang itsura ng mga ito na nagtakbuhan. At bago pa man bumangga sa pader ng ospital ang sasakyan, ay pinaikot ni Tiara ang manibela. Hindi na siya nag-isip. Sa isang malaking puno ay ibinangga niya ang bagong sasakyan. Tiara! Gulat na sigaw ni Eldran. Napakabilis niyang kumaripas ng takbo sa umuusok na sasakyan dahil sa lakas ng impact ng pagkakasalpok nito. Tiara! Tiara! Napakabilis din na binuksan ni Eldran ang pinto sa banda ni Tiara. Halos maiyak siya sa nakita niyang itsura ng dalaga. Duguan ang noo nito at halos walang malay. Eldran, ipasok mo ako sa emergency room. Bilisan mo. Hirap man ay pilit na nagsalita si Tiara. Salamat sa airbag ng kotse. Kahit papaano ay hindi ito napuruhan masyado. Ibig mong sabihin, ito ang plano mo, ha? Nahihibang ka na talaga, Tiara. Mamaya mo na ako pagalitan, please. Ipasok mo na ako sa ospital bago pa masayang ang ginawa kong kabaliwan. Napatingin si Eldran sa paligid. At nang makita niyang papalapit na ang ilang lalaking nakasuot ng itim, ay nagmadali na nga siyang kumilos. Sige, tara. Tara. Maingat niyang inalis sa kotse si Tiara. Buhat-buhat niya itong ipinasok sa emergency room. Hindi na niya hinintay ang stretcher na daladala ng mga emergency responders. Sa loob, agad na inasikaso si Tiara. Saka lamang naginhawaan si Eldran nang sabihin ng doktor na wala namang malalang pinsala na natamo ang dalaga. Bago dumating ang mag-iimbestiga sa nangyari, kailangan ko na makapunta sa ICU, Eldran. Sabi ni Tiara nang bumalik ang lakas ng dalaga. Masamang tingin ang ipinukol ni Eldran dito. Galit ka ba? Sorry na, I'm just desperate.
Please. Sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Isinugal mo ang buhay mo, Tiara. Kung wala kang takot sa kamatayan, pwes ako meron. Takot na takot ako sa ginawa mo. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Paano kung namatay ka? Kung gusto ko mamatay, di sana pinagbabangga ko ang mga tauhan ng madrasta ko, di ba? Makaganti man lang ng konti. Nagpapatawa ka pa. Napahama ka na nga. Parang batang napalabi si Tiara. Desperada lang kasi. So ganito kayong mayayaman? Kapag desperada na, wala na sa inyo ang buhay nyo? Hindi ko nga gusto na mamatay dahil gusto ko pang makita si Lola. Wala akong choice. Wala na akong maisip na ibang paraan para makapasok dito sa loob ng ospital kundi yun lang. Bagaman hindi na umimik, ay madilim pa rin ang mukha ng binata. Anyway, salamat sa pagtulong mo, Eldran. Maaasahan ka talaga kahit kailan. And don't worry, yung another 1 million mo, ipapapasok ko agad kay Miss Eve sa account mo bago ako maipatapon ulit ng mangkukulam ko madrasta sa ibang bansa. Pinaguhugot na ni Tiara ang mga nakakabit sa katawan nito. Mahapdi pero hindi nito yun ininda. Sa tingin mo talaga mahalaga sa akin ng 1 milyon, Tiara? Natigil ito sa pagbaba sa hospital bed nang marinig ang sinabing yun ni Eldran. Lumapit ang binata at hinawakan ang magkabilang balikat ni Tiara. Eldran, anong ginagawa mo? Walang ligoy-ligoy. Mabilis na bumaba ang mukha ni Eldran at hinalikan sa labi ang dalaga. Nagulantang si Tiara. Gayunman, hindi ito pumiksi. Ipinikit nito ang mga mata at ninamnam ang tamis ng mga labi ng binata. Bigla ay binaha ng labis-labis na pagmamahal ang puso ng dalaga. They were catching precious breaths when the kiss ended. Nang matauhan si Tiara na hindi pwede ang nangyayari sa kanila ni Eldran, ay naitulak nito ang binata sa dibdib. Bakit mo ko hinalikan, Eldran? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Napamata si Tiara sa gwapong mukha nito. Maya-maya ay umiling-iling ang dalaga at umiwas. Ilang hakbang ang ginawa nito. Nagtalikuran sila ni Eldran. Mahal kita, Tiara. Mahal na kita. Yun ang sagot kung bakit kita hinalikan. Hindi. Hindi mo ko pwedeng mahalin, Eldran. Hindi ako babaeng para sa'yo. Hindi mo ko kilala. Pabigla ang paglingon ni Eldran. Pues kikilalanin kita, Tiara. Napalingon din si Tiara. Nagsalubong ang naiiyak nilang mga mata. Sinasabi ko sa'yo, mahirap akong mahalin, Eldran. Pagsisisihan mo lamang na mamahalin mo ko. Mahal na kita, Tiara. At hindi ko na yun maiaalis sa puso ko. Kasalanan mo dahil humingi-hingi ka sa akin ng tulong noon. Naglabanan ang tinginan nila. Sa huli, unang nagbawi si Tiara. Kailangan ko nang putahan si Lola, Eldran. Pag-iwas nito. Sige, tara. Mamaya na natin pag-usapan yun. Tuliro na nagpahila si Tiara. Tumakas sila sa emergency room. Lakad-takbo sila. Sa isang janitor ng ospital sila nagtanong kung saan ang mga VIP room. Nga lang ay bumagsak ulit ang pag-asa ni Tiara nang makarating sila doon at makitang may 2 lalaki na nagbabantay ron. Paano yan, Tiara? Bantay sarado ang VIP room. Malamang naroon sa isa sa silid na yun ng lola mo. Wala na akong pakialam sa kanila. Basta dito ka na lang, Eldran. Kahit na anong mangyari, huwag ka nang makikialam, okay? Pero, gusto mong makita kung sino talaga ako, di ba? Gusto mong malaman kung sino ang walang kwenta kong ama, di ba? Pues manood ka, at pagkatapos ng lahat ay kalimutan mo na ako. Tiara, hindi! Sinubok pigilan ni Eldran ang kamay ng dalaga nang magsimula ng humakbang. Nga lang ay ipinigsi ni Tiara ang kamay. Hindi na nagpahawak. Masaya ako nakilala ka, Eldran Soriano. Sa ilang linggo kitang nakasama, naging masaya ako at malaya. Ako nga pala si Tiara Año-Nueva. Madamdamin niyang pakilala sa binata. May ngiti sa mga labi pero nangingilid ang mga luha sa mga mata. Isa kang Año-Nueva? Naging mapait ang ngiti sa mga labi ni Tiara na tumango. Di kawasay itinuloy na ang paglapit sa pinto sa isa sa mga VIP room na may bantay na men in black. Matapang niyang hinarap ang 2 lalaking bantay. Sakto na nagdatingan ang mga staff ng emergency department na naghahanap sa kanya. Sinamantala yun ni Tiara. Ako si Tiara Año-Nueva, ang bunsong anak ng presidente niyo dito sa Pilipinas. At gusto kong makita ang lola ko sa loob kaya papasukin niyo ako. Matapang na saad niya. Sinadya pa niyang lakasan ng boses niya. Nagbulungan lahat ng nakarinig sa sinabi niya.
Si Eldran ay hindi naman makapaniwala na napanganga na lamang sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala na anak ng Pangulo ng Bansa ang babaeng tinulungan at natutuhang ibigin sa maigsing panahon kahit na medyo may pagkabaliw. Hindi kayo naniniwala? Bakit hindi kayo tumawag sa Malacanang at tanungin mismo ang daddy ko? Hamon pa ni Tiara sa dalawang lalaki. Wala pa rin aksyon ng mga ito. Sabing papasukin niyo ako! Nagwala na si Tiara. Ipinilit na niya ang sarili na makapasok sa pinto. Hindi niyo ba ako naririnig? Anak ako ng presidente kaya papasukin niyo ako. Tiara, stop it! Natigilan lamang siya nang may babaeng biglang nagsalita. Nang lingunin niya ito ay ang kanya pala itong kapatid, ang artistang half-sister niya na si Maris Añonueva. Ang first daughter kung tawagin. Madami itong bodyguards na parang mga asong nakasunod lang rito. I just want to see my lola. She's my lola and technically not yours. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw akong papasukin ng mga lalaking to sa loob. Pero ikaw na hindi ka ano-ano ni lola pwede. Matigas na sabi niya rito nang makabawi sa pagkagulat. Sopistikada ang lakad na lumapit ito sa kanya. Don't worry dahil sasamahan kita sa loob. Let's go. Hindi makapaniwalang napasunod ng tingin si Tiara kay Maris nang magpatiuna itong pumasok sa loob ng VIP room. Bagaman tag-alangan kung ano ang meron sa kapatid dahil parang ang bait nito ngayon, ay inihakbang niyang paisa-isa ang mga paa. Pero bago siya tuluyang makapasok ay tinapunan niya ng tingin si Eldran. Saglit na nag-usap ang kanilang mga mata. Pagkaway tumango si Eldran. May parte sa puso niya na nanikip dahil alam niyang yun na ang huling pagkikita nila ng binata. Hindi lang niya binigyang pansin. Mas pinili pa rin niya ang lola niya na makita, kaysa ang piliing maging tuluyang malaya kung mananatili siya sa buhay ng binata. Naiiyak nang umiti siya at iniyoko ang ulo. Paalam, Eldran. Buong sakit niyang pamamaalam sa lalaki sa kanyang isip, kasabay ng pagpasok niya ng tuluyan sa kwartong kinaroroonan ng kanyang lola. Lola? Tulog ang matanda nang makita niya ito. Maraming tubong nakakabit sa payat nitong katawan. Sa ilong ay oxygen. Sa braso ay dextrose at ang mga tubo para sa heart monitor nito. Marahang lumapit si Tiara. Ibang lola puring na ang kanyang namalas. Halos hindi na niya ito makilala, dahilan para hindi niya napigil ang impit na pagluha. Lola? Lola ko? Nandito na po ako. Halos hindi niya rin ito mahawakan. Takot na takot siya. Wala siyang magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Masayang masaya siya dahil sa wakas nakita niya ulit ang lola niya sa loob ng mahabang panahon. Subalit awang-awa din siya rito. Ngayon siya nagsisisi kung bakit ngayon lang siya nakakalakas ng loob para balikan ng lola niya. Sana noon pa pala. Noong malakas pa ito. Ngayong nakita mo na siya, umalis ka na, Tiara. Hindi ko pwedeng magtagal dito dahil tiyak na sa mga oras na to. Pinagpipiyastahan na ng mga chismosang media personnel ang pinagsasabi mo kanina. Mas mahihirapang pagtakpan ngayon ang ginawa mo oras na may makakita pa sa'yo ulit dito. Buti na nga lang natawagan ako ng security at sinabi na narito ka, kaya napadaan agad ako rito. Umpisa ng ate Maris niya sa usapan. Hindi ko sana gagawin yun kung hindi niyo ako pinipigilan na makasama ang lola ko. Napangisi ang sikat na artista, hindi siguro makapaniwala sa palaban niyang pananalita. Wala akong oras para makipagchismisan sa'yo, Tiara. Magpasalamat ka't nasa Singapore si Mommy, kung hindi lagot ka sana. Kung ako sa'yo bilang sampid sa pamilya, makontento ka na lang sa perang tinatamasa mo, para wala na tayo pare-parehas na problema. Huwag kang papansin. Tiara compressed her lips and fought those tears that were about to defeat her. Tapos na niyang iyakan ang lola niya. Walang dahilan para umiyak siya ulit. Hindi niya iiyakan kahit isang masasakit na salita na binabato ni Maris sa kanya. Matatag ang mukha niyang lumingon kay Maris. Hayaan niyo ako bantayan si Lola hanggang sa huling sandali niya. At pinapangako ko, oras na umalis ako sa bansang to, hindi na ako babalik pa. Hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Inyo na ang Pilipinas, isaksak niyo sa baga niyo. At may gana ka pang humirit ngayon? Pinagbigyan na nga kita kahit gumawa ka na ng eskandalo kanina. Mamili kayo. Ang aalis ako na hindi ko maipapangakong hindi na ako babalik dito sa Pilipinas at gagawa ng gulo? O pagbibigyan niyo ang hiling ko na makasama si Lola at titiyakin ko na hindi niyo na ako magiging sakit sa ulo? Kumulimlim ang mukha ni Maris. Are you implying a threat?
Of course not. Ang sinasabi ko lang ay nagustuhan ko na kasi ulit ang Pilipinas. Malay mo, bigla akong mamiss dito at gustuhin ko na magstay dito habang buhay. O di sakit nyo na talaga ako sa ulo niyan, di ba? Kawawa naman kayo. Mabubunig ang lihim ng first family. Malaking eskandalo yun. Pangulo ng Pilipinas may naanak ang Bold Star pero itinago sa publiko ang anak. So scandalous, di ba? Ang ganda-ganda pa naman ng reputasyon ni Dan. Akala mo naman totoong napakalinis niya. At kayo namang mag-ina, akala mo naman totoong mababait. Ang paplastic nyo naman. Shut up! Matalim ang tingin na sambit ni Maris. Titigil lang ako kung pipili ka sa demands ko. At sa tingin mo hahayaan naming mangyari ang mga sinasabi mo, ha? Okay. Sa tingin nyo rin ba, hindi ulit ako gagawa ng paraan para makalusot sa inyo? Nautakan ko na nga kayo ngayon eh. Siyempre, sa susunod mas gagalingan ko pa. At sa susunod baka i-eksakto ko na eleksyon na para maganda ang pasabog na dadalhin ko na ikababagsak ng mahal na mahal mong ama. How dare you? Wala ka talagang manners. Humisi lang si Tiara. Manhid na siya at wala na siyang pakialam sa galit ng kapatid niyang kahit kailan hindi siya itinuring na kadugo. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lola niya at napapikit ng mariin. Ang totoo, sobrang takot na takot siya sa mga sinabi niya. First time na nagawa niyang makipagsagutan kay Maris. Sa bagay, kailan ba naman sila nagkaharap? Mga bata pa sila noong huli. At dama niya noon pa man ang pagkadisgusto nito sa kanya. Mana talaga ito sa mangkukulam nitong ina. Fine. Total naman hindi na magtatagal ang matandang yan. Sige, bantayan mo siya hanggat gusto mo. Ako nang bahala kay mommy. Pero bawal kang lumabas dito. You're not allowed to be seen by anyone. Mag-a-assign lang ako ng tao na pwede mong pagsabihan at utusan kung may kailangan ka. Nakahinga ng maluwag si Tiara. Madali naman pala itong kausap kaysa sa ina nitong witch. At oras na hindi ka sumunod sa usapan natin, Tiara, agad ka naming ipapatapon sa ibang bansa. And all the privileges you enjoy as an Año Nueva will be cut off. Mamumuhay ka dun na isang pulubi at mamamatay dun na kawawa. Nagkakaunawaan ba tayo? Pinatigas ulit ni Tiara ang muka bago lumingon sa kapatid. Oo naman, malinaw na malinaw sa akin ang lahat ng sinabi mo. Sis. Diniinan pa niya ang pagkakasabi sa huling kataga. Isang mapanghamak na tingin mula ulo hanggang paa ang iginawad sa kanya ni Maris bago ito tumalikod at hinayaan na silang maglola. Matapos masigurong hindi na ito babalik ay saka lamang pinakawalan ni Tiara ang masaganang luha. Lola, isama niyo na lang ako kung aalis ka. Pagod na ako dito. Ayoko na po dito. Mag-isa na lang ako. Sasamahan ko na lang kayo ni Mama. Sabi niya sa lola niya nang muling hawakan niya ang kamay nito. Mas lalo pa siyang nag-iiyak nang maalala niya sa labas si Eldran. Paano na sila ngayon? Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang linggo nang pabalik-balik si Eldran sa Malvaro Hospital. Umaasa na makikitang muli si Tiara sapagkat simula nang pumasok doon sa isang VIP room ang dalaga ay hindi na niya ito nakita pa. Hindi na rin ito lumabas. Kating-kating na siyang pasukin ang silid, subalit sobrang higpit ng security doon, lalo na pagkatapos lumabas doon ng anak ng presidente. Miss, yung babae na nagbabantay sa matandang babaeng pasyente sa VIP room, nandun pa ba sa loob? Tanong ni Eldran sa isang nurse na nakitang galing sa mga VIP room. Sorry po sir, pero hindi ko po alam. Pero galing ka doon, nakita ko. Doon sa room na may mga bantay na nakasuot na itim. Sorry sir at excuse po, madami pa po akong gagawin. Pag-iwas ng nurse at dali-daling umalis. Napabuga na lamang ng hangin si Eldran, lalong nadagdagan ng pag-aalala niya para kay Tiara. At sa araw na yun ay umuwi siyang bigo ulit na makita ang babaeng mahal niya. Kuya, okay ka lang? Tanong sa kanya ni Alice na sumalubong sa kanya sa pinto ng bahay nila. Umupo sila sa sofa sa may salas. Ayos lang. Pero hindi ko pa rin nakita si Tiara. Nag-aalala na ako. Isang linggo na pero wala pa rin akong balita sa kanya. Nalungkot na din si Alice. Baka naman wala na si Ate Tiara dito sa Pilipinas, kuya. Hindi ba sabi mo doon talaga siya sa Amerika nakatira? Baka nung after makita niya ang lola niya, bumalik na rin siya sa US. Hindi ba yun naman ang gusto niya? Ang makita lang ang lola niya? Nanlumong napahima sa batok si Eldran. May punto kasi ang kapatid niya at talaga namang naninikip ang kanyang dibdib sa isiping iniwan na talaga siya nito.
Pakiramdam niya ay may pumiga sa kanyang puso, dahilan kaya halos hindi na siya makahinga. Lingid sa kaalaman ni Eldran, sa mga sandaling yon ay mas labis-labis na sakit ang nararamdaman ni Tiara. Wala na ang lola niya. Sumuko na ito. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Lola! Pulang-pula ang mga mata niya at ilong dahil sa walang tigil na pag-iyak. Tahan na, Tiara. Lumapit sa kanya si Miss Eve na dumating sa Pilipinas noong nakaraang araw upang gabayan siya. Utos din ng madrasta niya na umuwi ito ng Pilipinas para siguraduhin walang gagawing kalokohan si Tiara. Mag-isa na talaga ako ngayon, Miss Eve. Huwag mong sabihin yan dahil nandito ako. Hanggat kailangan mo ko, nandito lang ako para sa'yo, Tiara. Mas nag-iiyak si Tiara sa mga bisig ni Miss Eve. Ang masakit pa sa kanya ay pinakremate agad ng magaling niyang madrasta ang labi ng lola niya. Hindi na siya nakaangal dahil totoo naman ang dinahilan nito na walang saysay na iburol pa nila ang lola niya dahil lahat ng kamag-anak nila ay nasa probinsya. Hinayaan na lang niya. Wala na siyang lakas at tapang na makipagtalo pa. Inilagak na lamang niya ang abo ng lola niya kung saan naroon din ang abo ng kanyang ina. Kinagabihan din ng araw ng libing ng lola niya ay flight din agad nila ni Miss Eve pabalik sa Amerika. Baon ng pangakong hindi na kailanman siya babalik sa Pilipinas bilang pagtupad sa usapan nila ni Maris. Masakit man sa kalooban niya ay tinanggap na talaga niya na hindi na kailanman siya magiging parte ng pamilyang Año-Nueva. Halika na, Tiara. Tinatawag na mga pasahero sa flight natin. Untag ni Miss Eve sa kanyang pananahimik. Tumayo si Tiara mula sa pagkakaupo sa waiting lounge chair sa loob ng NAIA. Bumigat lalo ang kanyang puso. At sa huling pagkakataon, malungkot niyang inilibot ang tingin sa paligid. Kung pwede lang ay nagtatakbo na siya patakas. Ayaw niya sanang umalis dahil alam niyang nandito ang lalaking mahal niya. Subalit ano nga bang pagpipilian niya? Wala. Sumunod man siya o hindi sa usapan nila ni Maris, ipapatapon pa rin naman siya sa ibang bansa. Nagkalat pa rin ang Men in Black ng witch stepmother niya. Sinisiguro natutupad siya sa agreement nila ni Maris. Mapait ang naging ngiti ni Tiara nang isa pang hagod ng tingin sa paligid ng airport ang ginawa niya. Hanggang sa may bulto ng lalaki na nahagip ng kanya mga mata sa gitna ng mga tao. Si Eldran. Naiiyak na natigilan si Tiara. She missed him so much kaya siguro nakikita na niya ito na tila nangangarap siya ng gising. Hindi man lang niya naipagtapat dito na nabihag dito ang puso niya dahil sa taglay nitong kabaitan at kagwapuhan. Tiyak matutuwa yun kapag sinabi niyang gwapo ito. Napangiti siya. I'm just hallucinating. Bulong niya sa sarili na napapikit. Pagkaraan ng ilang sandali ay iminulat niya ang mga mata. Tulad ng inaasahan, wala na nga roon si Eldran. Tiara. Magaang dumantay ang isang kamay ni Miss Eve sa kanyang balikat. Senyales na oras na para umalis sila. Sige po. Mabibigat ang kanyang mga hakbang na sumunod kay Miss Eve. Nang makabalik sa normal na buhay si Tiara sa Amerika, ay inabala niya ang sarili sa trabaho. Mas naging porsigido na siya sa pagmamodelo niya. Nagkaroon na rin siya ng interes na magkaroon ng sariling negosyo. Iniisip niyang mag-i-explore sa mga bagay-bagay na alam niyang magiging masaya siya kahit nahungkag pa rin ang puso niya. Ang mga nangyari sa kanya sa Pilipinas ay masasabi niyang kahit paano ay nakatulong sa kanya dahil nag-iba ang pananaw niya sa buhay. Hindi na siya ngayon si Tiara na ang hobby ay gumastos lang ng pera at mag-shopping para sumaya. Gusto na niyang magkaroon ng kabuluhan ng buhay niya. Thanks for this wonderful day, Tiara. Ang sabi ng boss niya nang matapos ang photoshoot niya para sa isang luxury fashion magazine na nagtatampok ng mga designer bags. It's my pleasure, Mr. Davis. Nagalak niyang sagot at umalis na sa lugar na yon matapos niyang magbihis. Gayunman ay hindi muna siya umuwi. Nagtungo siya sa Central Park dahil naalala niyang ika-40 days na ngayon ng kanyang lola. Sakto ang lawa at malawak na lawn ng parke para mag-emote siya at ipagluksa ulit ang lola niya. Tulad ng ibang tao ay umupo rin siya sa berdeng damuhan at doon nagmuni-muni. Wala siyang aalalahanin kahit magtagal siya doon dahil nagpaalam naman siya kay Miss Eve. Kamusta ka na kaya, Eldran? Tanong niya sa hangin nang sumagi ulit sa isip niya ang binatang kahit anong gawin niya ay hindi pa rin mawala-wala sa puso niya. Ayos lang naman.
Laking gulat nga lang niya nang biglang may sumagot sa likuran niya. Pagtingin niya sa likod niya ay naroon ang isang lalaking nakatayo at ngiting-ngiti sa kanya. Eldran? Luwa ang mga mata niyang tumayo. Hi, Tiara. Anong ginagawa mo dito? Paano nandito ka? Nakalimutan mo na bang OFW ako dito sa Amerika? Na isa akong caregiver sa California? Unti-unti ay umawang ang mga labi ni Tiara. Nawala nga pala yun sa isip niya. Pero, di ba sabi mo end of contract ka na sa company mo? Yes. Huwag kang mag-alala dahil tourist ako ngayon. Medyo nakaluwag-luwag eh. Nakuha ko na ang last payment ko sa dating trabaho ko kaya turista muna tayo. Makakasama mo ako ng matagal-tagal kung na-miss mo ako. But hey, yung pera mo ibabalik ko pala sa'yo. Nakukonsensya akong gastusin eh. Hindi na kailangan, Eldran. Marami ako nun. Itabi mo na lang yon. Gustong mapahigbi ni Tiara at sigurin ng halik ang binata, pero pinigilan niya ang sarili. Sobrang saya kasi niyang makita ito. Sige, para sa future natin. Sira, future ka dyan. Pasensya ka na pala kung natagalan akong sumunod sa'yo rito, Tiara. Kinailangan ko pa kasing mag-apply ng tourist visa. Ang tagal nga eh. Muntik na akong mabaliw kakahintay. Buti na lang at 4 weeks lang ang hinintay ko. At buti na lang din, in-approve nila ang visa ko. Sabi ko, mamamasya lang ako rito kasi na-miss ko ang US. Pero may isa rin akong na-miss na tao. Napangiti si Tiara. Pigil na pigil ang mga luha. Paano mo naman ako natuntun dito sa Central Park? Imbes ay tanong niya. Siyempre, tinanong ko si Miss Eve. May contact ka sa kanya? Close kayo? Medyo close na. Kinuha ko ang contact niya nung tinawagan kita sa number mo. Pero siya ang nakasagot. Tulog ka pa daw dahil puyat ka. Tapos, yun, nakapagkwentuhan kami. Siya ang may pakana na wag ako magparamdam sa'yo. At wag sabihing susundan kita dito para masurpresa ka daw. Tumulo na ang mga luha ni Tiara. Ang dami niyong alam. Uto-uto ako eh. Kaya pumayag nga ako sa idea niya. Mukhang effective naman dahil sobrang mo nga yata akong na-miss. Imagine, kinakausap mo na ako sa hangin. Sa gitna ng mga luha ay natawa si Tiara. Paano? Miss na talaga kita. Gustong gusto kitang tawagan pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil alam ko mas mahihirapan lang tayong dalawa. Hindi ko naisip na pwede ka nga palang bumalik sa US. I'm sorry. Masyado akong malungkot para kay Lola kaya sumuko agad ako na may pag-asa pa tayo. Lumapit sa kanya si Eldran at tinanganan siya sa magkabilang balikat. Nauunawaan ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Miss na miss din kita ng sobra, Tiara. Hindi mo alam pero mabaliw-baliw ako dun sa Pilipinas kakaisip sa'yo. Kung pwede lang lumipad sa langit o kaya langoy ng dagat, ginawa ko na noon makita ka lang. 1 linggo akong pabalik-balik sa ospital until they told me na patay na ang pasyente sa room na pinasukan mo. Kaya huminto na ako sa pagpunta sa ospital. Pero gumawa agad ako ng paraan na makakuha ng visa nung nakausap ko si Miss Eve at sabihing umuwi ka na rito. Nagunahan palalo sa pagpatak ang mga luha ni Tiara. Ako din, Eldran. Miss na miss ka. Sorry kung hindi ko na nagawang magpaalam sa'yo. It's just that my life is so complicated at natatakot akong hindi ko masunod ang kasunduan namin ng kapatid ko kung magpapaalam pa ako sa'yo. Pinipilit ko na lang talaga na ituloy ang buhay ko dito kahit hirap na hirap ako. Parang naiwan na sa Pilipinas ang puso at isip ko dahil sa'yo. Kinabig ni Eldran ang kanyang ulo at isinandal sa dibdib nito. Tahan na, Tiara. Huwag kang mag-alala dahil magkasama na tayo at magkakasama pa. Hindi na ako papayag na magkalayo tayo ng matagal. Mahal na mahal kita, Tiara. Sorry kung hindi ko yun nasabi sa'yo agad. Mahal na mahal din kita, Eldran. Hindi ko rin yun nasabi sa'yo dahil akala ko wala na tayong pag-asa pang magkitang muli. Pero ngayon na alam mo na, nakahinga na ako ng maluwag. Hinigpitan ni Tiara ang yakap niya sa binata. Nga lang nang may maalala ay bigla rin niyang kinalas. Paano pala yan? Hindi na ako pwedeng bumalik sa Pilipinas. Pagkatapos ng visa mo, uuwi ka na rin sa Pilipinas. Hindi yun problema dahil sasamahan kita dito hanggang sa pagtanda. Talaga? Paano? Pakakasalan mo naman ako, di ba? US citizen ka. Di magkakaroon din ako ng green card dito pag kasal na tayo. Kinurot ito ni Tiara sa tagiliran. Alam mo, para kung yung mga manggagancho na ang habol ng green card. Kay lakas ng naging tawa ni Eldran. Ganun kita kamahal, kaya lahat ng paraan naisip ko na.
Kahit anak ka rin ng presidente dito sa Amerika, walang makakapigil sa pagmamahal ko sa'yo. Gagawa't gagawa ako ng paraan para makasama pa rin kita. Kinilig na ng sobra ang puso ni Tiara. Dahilan para siya na ang unang humalik sa mga labi ni Eldran. Hindi naman nagpakipot pa ang binata. Tinugon nito yon ng buong pananabik at pagmamahal. I love you, Eldran. Salamat at sinundan mo ako rito kahit na green card lang ang habol mo. Biro niya na ikinatawa nilang dalawa. Pwera biro, Tiara. Mahal talaga kita. Kahit maubos pa ang ipon ko kaka-apply ng tourist visa, babalik at babalik ako rito. O para makamura ako, meet na lang tayo lagi sa Thailand. Why not? Pinas lang naman ako ba ng mag-inang witch eh. Hayaan mo na sila, baby. Narito na tayo. Di ka na mag-iisa. Pakakasalan mo ba ako para magka-green card na ako? Nakangising pangungulit nito. Oo naman. Bukas na bukas din magpapakasal na tayo at i-apply agad kita ng green card, Mr. Soriano. Pero under condition yun ha. Bawal kang umuwi ng Pilipinas. Dito lang tayo sa hirap at ginhawa. Deal. Kahit habang buhay pa basta ikaw ang kasama. Sina Alice at Mama na lang ang bahalang gumawa ng paraan na dalawin tayo rito. Pagkaway naghinang ang kanilang mga labi. Ilang buwan lamang ay nangyari ang mag-aarbong kasal ng dalawa. Ang hindi nila inasahan ay dadaluhan yon ng ama ni Tiara. Speechless tuloy ang lahat ng bisita nang makita ang presidente ng Pilipinas. Pati si Eldran ay nakipag-selfie agad sa father-in-law nito. Salamat po sa pagpunta, Dad. Dahil hindi sanay si Tiara sa ama, ay utal-utal siya kapag kausap ang Pangulo. Iniwan muna sila ni Eldran sa nakahiwalay na mesa sa karamihan para makapag-usap sila ng sarilinan. Ito muna ang nag-asikaso sa mga bisita nila. Dapat lang naman na ang ama ay nasa kasal ng kanyang anak, hindi ba? Masaya ako para sa iyo, anak. And I want to say sorry for everything. I know you're smart and you understand me. Malaki ang pagkakamali ko at ang pagkukulang sa iyo. But I want you to know na pantay ang pagmamahal ko sa inyo ng kapatid mo. Hindi na napigilan ni Tiara ang damdamin. Yun lang naman ang gusto niyang marinig mula sa ama. Niyakap niya ang daddy niya. Yun pa lang ay naramdaman na niyang pinapatawad na niya ito. Kahit hindi na siya ipangalandakang anak nito, ayos lang. Ang mahalaga ay ramdam niyang mahal siya nito kahit napatago lamang. Nalaman niyang si Miss Eve ang nag-inform sa kanyang ama na kasal niya ngayon. Walang nagawa ang asawa nito at anak nang bumiyahe ito mag-isa sa US para daluhan ang kasal nila ni Eldran. Namagitan na rin ang Pangulo sa kasunduan nila ni Maris, kaya malaya na ulit siyang bumalik sa Pilipinas anumang oras niyang gustuhin. Pero wala naman siyang balak sirain ng pamilya ng mga ito. Mas excited siya sa pamilyang bubuuin nila ni Eldran. Matapos ang kasal, sa Pilipinas nag-honeymoon ang mag-asawa, at sa Boracay, doon nabuo ang kanilang unang baby. Pinangako nilang mag-asawa na hindi mararanasan ng kanilang anak ang mga naranasan ni Tiara. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.